Napansin niyo rin po ba kung bakit mayroong bungo sa ilalim ng krus ng pinagpakuan ng ating Panginoong Hesukristo? Kanino at sino kaya ang bungong yan at ano ang kahalagahan? Bakit siya nariyan? Ayon sa kwento at tradisyon na tinatanggap ng mga Hudyo, ng mga unang Kristiyano, ng mga Muslim at dokumentong nakuha sa isang kuweba na mula pa noong 5th century, ang bungong ito ay bungo ni Adan, ang unang taong nilikha ng Diyos. Bakit siya nariyan? Ayon sa kwento at tradisyon, noong namatay si Adan, kinuha ng kanyang anak na si Seth ang katawan nito upang embalsamuhin at upang ilibing sa kuweba. Nakalipas ang maraming taon, noong nagdesisyon ang Diyos na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng pagbabaha, bago niya gawin iyon, ay inutusan niya si Noe na kunin naman ang katawan ni Adan kasama ang lahat ng hayop sa mundo bago ito isakay sa daong, ilagay ito sa gitna ng daong at sa may poste bilang tanda ng pag-uugnayan ng lumang mundo at ng makabagong mundo. Nung matapos ng gunawin sa pamamagitan ng pagbabaha ang mundo, noong bumara na ang daong sa Mount Ararat, inutusan naman ng Diyos ang anak ni Noe na si Shem na kunin ang katawan ni Adan at ilibing ito. Kasama ni Shem ang isang anghel at si Melchizedek. Nakarating sila sa bundok Golgota sa isang kuweba sa Jerusalem. At nakalipas ang napakaraming taon, sa bundok na iyon, sa bundok Golgota ang Jerusalem, doon ipinako ang ating Panginoong Hesukristo. Doon naligtas ang sangkatauhan sa kanyang pagkakasala at kamatayan. At sa pamamagitan din ng tumulong dugo ng ating Panginoon Kristo sa lupa na umabot sa bungo ni Adan, kasama ang unang tao at mga tao sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ng ating Panginoon Kristo na naligtas. Sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. Hanggang sa muli. Brother Paul po. God bless.